We love you, Mel. I wish you all the best today. Husband, sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Narinig yung... Ito ang Wow Trending. Ito ang mensahe ni First Lady Liza Marcos kay Melquiades Robles sa kanyang 68th birthday. Ito ay pagkatapos na maimbestigahan sa Senado ang panloloko ng PCSO sa lahat ng mga mananaya sa loto at sa lahat ng mga Pilipino. Tinawag pa nga ni First Lady Liza Marcos si Melquiades Robles na Melyonaryo at sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. At ang sigaw ng mga galit na mananaya sa loto, alisin si Melquiades Robles sa PCSO dahil sa mga nabisto nitong panloloko. Pero imposible daw itong mangyari dahil noong panahon ng eleksyon, isa daw pala si Mel Robles sa mga donors ni Presidente Bongbong Marcos. At kung magkano ang pera na binigay ay 30 million pesos lang daw naman. Kaya malabo nga na sibakin itong si Mel Robles sa PCSO dahil ang mga backup niya, naku, mga bigatin. Kaya komento naman ng mga galit na mananaya at mga netizen, grabe na, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Kawawang Pilipinas. OMG, iyak ako ng iyak dito sa abroad. Walang awa ang administrasyong ito. Panginoon, paano po ang Pilipinas? Paano po ang mga pamilya namin? Paano po kaming mga nasa ibang bansa? Panginoong Diyos, ikaw na po ang pag-asa namin. Grabe. Di ko naiwasang tumulo ang luha ko, ramdam ko ang pagsusumamo ni Miss Maharlika at pagtatanggol sa bayan sa mga taong nababayaran ng pera. Ano po ang mangyayari sa ating mahihirap? Wala nang chance na bumaba pa ang bilihin. Grabe ang sama ng mensahe ni First Lady Liza Marcos. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Sila lang ang naging milyonaryo samantalang maraming naghihirap na mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Diyos ko, nakakalungkot. Parang wala nang pwedeng malapitan sa gobyerno natin, wala nang kakampi ang mga mahihirap. Hanggang kailan kaya matatapos? Sana lang matapos na ang lahat ng nagpapahirap sa Pilipinas. Grabe, nakakagalit, nakakaiyak, kawawa ang ating bansa at kapwa kong Pilipino at pamilya ko na nasa Pinas. God help us. Napakasad. Maraming salamat sa pag-expose. Naway makarating ito sa mga dapat na taong may mga puso para sa ating bansa. Lord, please help po ninyo ang mga mahihirap. Itama po ninyo ang mga hindi gumagawa ng tama. Ready your brain cells. Okay? Namnamin ninyo itong video na ito. Hindi pa ito lumalabas. Only here. Pero ito'y pinlay. Wala pang nakarating pa. I don't know kung pinlay ito sa kanyang birthday. Ito pang video na ito ay para kay Robles. Personal, pero dahil ang puting ahas natin ay pagala-gala, ito na siya. Or should I say million? Andali. Ulitin natin. Okay. Lakasan ko lang. Hi, Mel. Or should I say milyonaryo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Narinig yung putang ina? Para maging milyonaryo. Mamaya patugtog natin, papaplay natin ulit. Narinig ninyo? Ano ang pakiramdam nyo ngayon? Ito, sinulat ko. Ang sabi niya, hi Mel. Okay, what should I say? Milyonaryo, happy birthday. What should I say? Milyonaryo. Nako, sabi niya, senior citizen ka na. Dapat magpapayat ka na, di ba? To be as sexy as Shay. Yung asawa niyang pinakita ko sa inyo nakaraan na nag-shopping sa Beverly Hills, sa Las Vegas, na kung saan na bumili ng bahay with 2022 pa lang. Okay? Sabi niya, we love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Kung aabutin pa kayo mga putang ina ninyo. Big hug. Okay? Kasabwat nitong hayop na ito. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me. Para sa kanya. Di ba? Ulit-ulit kong sinabi sa inyo, the moment pa lang na inupo ito, sabi ko,
magnanakaw yan. At dodorobohin nila yung loto dahil si Mel Robles ay lumaman sa pagnanakaw dyan lang sa LRTA nung siya ay nandiyan nung mga nakaraang administrasyon. Pero eto, sabi ni Lisa, my family for my, ayan, thank you for everything you've done for me, my family for my husband, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? Subconsciously, di ba tayong mga tao, yung mga ginagawa natin na hindi nakikita yung hindi nakikita o hindi nyo nakikita, hindi nakikita, let's say, kunyari, ako, minsan may mga nakakapagsalita ako ng mga bagay, ito yung mga stock knowledge mo, minsan, ito yung mga nangyari sa buhay mo, okay? Na subconsciously, sinasabi mo, kasi nandiyan na siya sa brain mo nandiyan lang siya. Nabubuhay lang itong mga mga information, itong mga events sa buhay mo, kapag may mga pangyayari at present times na magko-correlate siya doon. Kaya minsan nabibigkas mo ang mga bagay-bagay na yan. So dito, definitely, subconsciously, sa likod ninyo, sa likod ng camera, sa likod ng kahayupan, di ba? Ni Lisa, sa mga drama nila, kunyari, ganito, ganyan. Tulong-tulong kasi nungalingan. Pero ito ang binanggit niya, sa kapapasok lang, mga kababayan, I have to play it again. And you analyze, namnamin nyo ang kakayupan, kaputahan itong babaeng ito at pagnanakaw sa taong bayan. Ulitin natin uli, sa kapapasok lang. Ready nyo na, record nyo na para ma-share nyo. Dali. Millionario. Dali. Mel, or should Hi, Mel. Or should I say Millionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang itong hayop na ito, inuutusan, magkasabwat sila, yung talagang intention nila para kunin ang pera ng PCSO. Sa PCSO pa lang. Diba ang PCSO is charity institution? Na kung matino itong hayop na itong babaeng ito, ano ang sasabihin mo sa greetings? Mel, maraming salamat dahil naging maganda ang PCSO. Marami tayong natulungan. Marami tayong natulungan ng mga may sakit, nakapagpatayo tayo ng mga ganito. Salamat dahil bumangon ang buhay ng mga Pilipino. Narinig nyo, sama-sama tayong muli para maging milyonaryo. It's not sama-sama tayong muli para ang mga kaibigan natin, mga taong bayan ay magiging maganda ang buhay. No, it's not fucking figure of speech. So stop that figure of speech. Huwag niyong ipagtanggol. Huwag niyong ipagtanggol ito dahil tignan niyo ang executive session. Ano nangyari? Wala, tahimik. Sabi nga ni Atty. Blanchong, as a lawyer at dating congressman, dapat yung executive session na yun, di ba, for a while tumigil sila, then babalik sila sa session, tapusin kung ano yung pinag-usapan nila, kung merong, mayroong hindi dapat, may security issue yung mga nabanggit na tao, which is wala naman dapat i-secure doon sa mga taong pinanalo ni Robles. At nakarating nga sa atin na kinakausap ni Lisa ang grupo ni Tulfo at ni Robles para hindi sabihin sa inyo, sa taong bayan, kung sino talaga ang mga nanalo. Nakita nyo na? Sama-sama tayong maging milyonaryo. Sila ang magiging milyonaryo dahil sabi ko nga kung gagawin lang ng Kongreso, ng Senado, ang jutang ginimes na trabaho nila, huli na kaagad. Saan binili ang ticket? Anong oras? Saang store?
Paano ba kinuha ba ang pera? Diniposito ba? Sino ito mga tarpulanong ito? Ano, Pilipino? Tatanga na lang tayo? Kayo, men in uniform na sumumpa, na binababoy kayo nito ni Lisa, tatanga na lang kayo? Lahat kayo, sino ang pinapayaman ng mga hayop na to? Ang mga smuggler, ang mga sindikato. Tapos ngayon, kumusta ang mga Pilipino, mga OFW, na patuloy na sa ibang bansa, napapatay, nagagasa, at kung ano-ano mga nangyayari sa kanila. Pero ang taxpayers money, ang remittance money, ninanakaw ng mga buwaka ng inang to. Pati pamilya sama-sama muli para maging milyonaryo. Ang kapal na mukha, sabi nila Lane Pobres. Walang niya talaga, hindi niya to in-expect na lalabas to. Actually, sa akin pa yung greetings ni Kuting din. Pero kasi walang kwenta. Bangag din. Pakita na natin. Just to, prove a point. Mga palangga. Sabi ni Hongbao, death penalty. Please, parang awa nyo na. Luletsky, thank you. Ang kapal na mukha mo, Lisa Budlat. Sabi nga nun. Ito pa ang greetings ni Kuting. Si Kuting nag-plastic-plastic. Delikado na itong pagbati. Ayan, sabi niya. Nga po, delikado na itong pagbati ko. Mukhang 60th birthday na ang ating ambuting kaibigan. But, Mel, happy birthday. And you really have been an asset to us and all the work that we have been trying to achieve. And mabuti naman, it's good to have somebody who has common sense. At alam mo naman, kung minsan asset. Mga kasama natin, masyadong malayo ang pag-iisip. Mabuti, may isa tayong kausap, kagaya mo, na nangunawaan ang buhay ng pangkaraniwan na Pilipino and continue to work for the betterment of that life. So, Julul. Okay, asset daw si Mel. At what? May common sense. May common sense pagdating sa pagnanakaw. So ngayon, Lisa, nagulat ka paano napunta sa akin yung video. Yan, maparaning ka na naman. Mabangag ka na naman. Okay? Sobra, sabi ni Star Gemini. So ngayon, mga palaga, sabi ni Jennifer Acosta, saan banda ang asset? Yes. Saan banda ang asset dito, mga palangga? So nakita nyo na yung video na wala talaga sa intensyon nila na magsilbi. Kundi ang intensyon nila, sama-sama silang maging milyonaryo. Kasi kung ang intensyon niya, dapat ang bukang bibig nila, kay ni Lisa, ay para sa mga taong bayan, sa mga kababayan, na bigyan ng tulong. Di ba? Naalala nyo nung pumunta yung jutang gininimis na babaeng yan sa Bataan? Bataan ba yon? Na nagpakitang gila siya doon sa kanyang project na ano yung bus niya na galing sa PCSO. Anong pinamigay niya doon? 150 sacks na bigas, ba? 150 sacks, tapos mga tuli-tuli, mga drama-drama. Sabi ko nga sa inyo noon, malaki pa ang kanyang logistics, ang kanyang entourage, ginastos sa entourage niya dun sa ipinamigay na mga bote-bote na mga tubig. Sabi ni Alicia, bitayin talaga. Okay? Nakipagbardagulan ako ng eleksyon, sabi ni John Kalagi. Dapat may death penalty, sama-sama silang ibaon, sabi ni Aida. Sama-sama kayo sa impyerno, sabi ni Julian Yap. Malapit na ang Polboronic State ni Marcos. Sana yung kay Tulfo, hindi nilabas yung mga sinasabi nila ang totoong nangyari sa lottery. Ngayon, ito nga, i-challenge Tulfo. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin, sa Puting Ahas, na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Bakit nagpakitang gilas pa kunyari doon sa, kunyari ginigisa-gisa mo si Mel? Bakit? Dahil ayon sa Puting Ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? Kasi kung kaya nilang magpatama ng 1.7 billion in less than a month, pwede bigyan ng tigi 1 billion. Si Tulfo, si
Pimentel, o kung sino pa doon, kasapi doon sa hearing na yon at iba pa, ng tig-1 bilyon para hindi ibukelya si Robles kung sino-sino yung mga tao doon na pinanalo nila. At kung sino yung, well, sabi ko nga, there's no such thing as persona o warm body na tumanggap ng checking ipinakita nila na nagba-viral sa social media. Dahil wala naman talagang nag-claim ng checking. Kundi yun ay ninakaw nila sa clothing company. So ngayon, kung totoo si Tulfo, Senator Tulfo, para gipitin itong not gipitin actually, ipakita sa taong bayan, dahil ang yabang mo doon nasabi mo, DICT, BNBI, lahat ipapatawag mo, napaimbestigahan mo na pala Pati yung Pacific Online System. Napaimbestigahan mo na at nalaman mo na kung sino, bakit hindi mo pa in-expose sa taong bayan na wala naman talagang nananalong mananaya sa loto, kundi ang grupo ni Lisa, ni Robles, ni Marcos Jr. at lahat ng mga buwaka ng inang pinapatay dahan-dahan ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sabi ni Jojo Maring, nabudol talaga tayo. Sana ipakalat. You just, kunin nyo. Share, i-share ko sa inyo mamaya, yung mga palangga ko dyan na nagbablog, i-share ko sa inyo mamaya itong video na to. Sikat na sikat si Tulfo. Okay? Malalaglag. Ang sabi nun? Pakitang gila sa Senado. Baka doon, malaglag. Death penalty para kay BBM Tambalusos, Liza Robles, sabi ni Idol Chris. Kaya nga kayo. Oh my God. Sino pa papanawagan natin? Halos lahat sa Senado at Kongreso, mga demonyo. But actually, si Barbers nagsalita. Okay? Congressman Barbers. Okay? Ito, merong sariwang-sariwa. I-share ko sa inyo ang mga video, ikakalat nyo to. Para ipamudmud nyo, dilawan man yan, pinklawan man yan, iskon yan man yan, isalaksak nyo yung video ni Lisa. At nang marinig ng mga kaanak-anakan ninyo, kaapu-apuhan ninyo, na itong babaeng ito ay kasabwat dyan sa loto, sa panalo sa loto. Not only that, sa iba pa, sa dami kong ay na-expose sa inyo, mga palangga. Nakakalungkot talaga ang ginagawa ng buwaka ng inang to, mga palangga. Kahit murahin ko siya ng 600 million, 1 billion na mura, makapal ang mukha nito. Kaya you, military people in uniform, you have to what? Get up, speak up, and pick them up, all of them. Papayagan yung taong bayan tumatangis, walang pambiling bigas, putang ina ninyo? Papayagan nyo na lang na ganon? Kayo ang may power, binigyan kayo ng mandato para i-secure ang kinabukasan ng Pilipino, protektahan. Pero sino pinoprotektahan nyo? Yung pulboronic? Diyan, nagpa-chopper-chopper ang giatay. Nagsalita at least ito si Robert Ace Barbers para sa resignation ni PCSO, milyonaryo. Sabi nga ni Lisa, milyonaryo. Okay? Nag-agree. Lahat ng sentimiento natin dito, pareho din ang sinasabi ni Barbers. Sabi dito, Barber tells sa Manila Bulletin, Barbers tells PCO Chief Robles to resign. Okay? Actually, hindi na sabi ko nga sa inyo yesterday, the other day, na hindi niya na kailangan mag-resign. Mismo si Marcos Jr. ang sumibak sa buwaka ng inang yan. Pero hindi sisibakin ni Marcos Jr. dahil si Mel Robles ang nagdadala ng bag na pera, bag, sa putang inang kipay ni Lisa Smugs. Hindi pa nakontento dito sa pagdanakaw nila sa smuggling, sa pulburon, pagipagsabwatan kay Sayarot, at dito sa smuggling business kay Michael Ma. Lahat uubusin ni Lisa Marcos ang dugo nyo. Pati kayong men in uniform, mga kapulisan, mga AFP. Uubusin niya lahat ang pera ng Pilipino. Kaya anong ginagawa nyo? Tangina. Walang konsensya. Walang awa. Paano magkakaroon ng awa? Ang bangag at ang naisip lamang nila kung paano sila lumaklak ng pulburon at hakutin ang pera at magpa-social climber, around the world at magnood ng concert, magpa-fireworks dyan sa Malacanang.
Ano sabi ni Barbers dito? Public office is a public trust. Bullshit. Alam namin yan. Kaya nga sabi ko, bago baguhin yung konstitusyon na yan, cha-cha-cha-cha na yan, linisin kayong lahat. Okay, I will give you the benefit of the doubt, Barbers, if you're really true to yourself and true to your family, true to your country. Sabi mo, when people have lost their trust in you, delikadesa, at the very least, should drive you to resign. Kaya nga ako nagagalit dito, Barbers, 2022, October of 2022, may nanalo ng 433 winners. Bakit ngayon ka lang lumabas? Even si Senator Amy, bakit ngayon kayo nagsinabasan? Nasisabi ni Amy na pang Guinness Book of Record. But at least hindi pa rin huli. Ipakita nyo na talagang kayo ay totoo dito sa mga pinagnangak-ngak ninyo. Oh, sabi ni Barbers, was there a need to publish the pictures of the winning bettors? While there was none, PCSO Robles probably wanted to allay alleged rumors that some draws were not actually won and that published winners were fictitious or staged, that he had enlisted the help of AI technology. Okay? Alam na ng taong bayan to. Kahit ano pang gawin nyo, mga explain ka, tanginan nyo lahat. Alam nyo na si Lisa ang punot dulo. Bakit kayo takot sa isang bansot? Sa isang putot, mudlo, bangag? Tangina, takot kayo sa hinayupak na yan. Wala namang power yan. Inaagaw niya lang sa asawa niyang under desire. Kaya ang pamilya niya, di ba sinabi ko sa inyo, ay nakasama sa payroll, sumusweldo. At itong Pacific Online System na ito, bago pa nag-hearing yan, sinabi ko sa inyo, balikan nyo yung mga video ko sa PCSO dyan from 2022, dyan sa Boljak TV. Pinatay na nila yung 2 page ko sa Maharlika at Maharlika Boljakera. Ayan, ginasusan ng Presidential Communications, may hawak din ako ebidensya. Ginasusan ni Lisa at ng PCSO para ipa-take down ang page ko. Ang akala nila, pag pina-take down nila, tapos na ang boxing. Again, mananatili ang ngangabels ko, mananatili ang mga expose ko sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, and one day, soon, Lisa, pupulutin ka sa kumunoy na jutang jininaka. Bitayin ang mga yan, sabi ni Maurito Bunagan. Oh, sabi ni, ituloy natin si Barbers, Robert Barbers, congressman, okay? Congressman ng Surigao del Norte 1st District. Okay. Ano siling niya? Ano sabi niya? Remember the 236 million lotto draw of October 1, 2022 won by 433 bettors under Robles watch. Was it real or fake? Yun na nga sinasabi ko. Ako dito, Barbers, 2022 pa lang, nagngangaw-ngaw na ako. Doon pa lang, noong 433, bakit ngayon lang kayo? 2024 na. Mapapapresyo din kayo kay Lisa para, Barbers, tumahimik ka na. Ito 400 million. Katulad kay Coco, katulad kay Tulfo. Pare-pareho lang kayo. Bakit ngayon lang? Ang isang Maharlika na itinaya ang buhay dito, 2022, binuboljak na bago pa umupo si Robles, binuboljak ko niya ang buwaka ng inang niya na dating nagnakaw doon sa LRTA. At yan yung perang inulat ko din sa inyo, yung Christmas bonus ni Lisa sa kanya, yung 600, what is 600 plus? 500 million ba yun? Basta yung December, last week of December, na pinatama nila sa loto. Diba? Sinabi ko sa inyo, may puting ahas ako na narinig sa The Court Bar and Restaurant na nag-usap na giveaway, bonus, Christmas bonus ni Lisa kay Mel Robles yung pinanalo sa PCSO. Ayan, pwede nyong imbestigahan. Pero tangin na, magkakasabot kayo lahat. Kaya dito na lang sa social media kami magbigay ng aming mga hinaing sa kajotahan nyo lahat sa pagnanakaw ninyo. Di ba sinabi ko sa inyo yan na 10 million of that winning, ibabayad ni Robles sa hitman para patayin ako dahil dito sa ini-expose ko. At dahil dyan, inireport ko na rin sila dito sa Los Angeles Authority. Diba? I told you. Oh, sabi ni Barbers,
What are the mathematical odds? Is the current manager a mathematician or magician? What is his background and qualifications that earned him the position to manage the agency that raises billions